Hello. Today, itutuloy na natin yung paggawa sa van natin. Itutuloy na natin yung bed natin para na-extend na siya. So, maglalagay tayo ng paa dito para sa na-extend na part. Magpuputol lang tayo ng mga kahoy natin. At magiging ganito na siya. Nagputol din tayo ng mga kahoy na gagamitin natin para dito. Mga slots niya para sa na-extend na part. Kulang pa tayo ng dalawa. So magputol lang tayo. Ayan, kumpleto na. Bago pala natin ikabit ay isand muna natin para hindi sharp ang mga edges. Na-drill na natin yung kahoy. Kina-countersunk ko na lang yung butas para pag in-screw natin ay flat yung head ng screw. At ayan na yung bed natin. Para ma-extend ay hihilain lang natin yung part na to. Ganyan. Bali magiging buo yung bed etong part na to hanggang sa kabilang side. May parang cabinet tayong gagawin dyan na magiging karugtong ng bed natin. Habang iniisip ko pa at plano kung ano ang next step natin ay i-modify ko na lang muna yung ating upuan ng van para pag magka-camping kasi tayo ay kasama natin ang mga kids at priority pa rin natin yung safety nila. So hindi natin tatanggalin yung dalawang captain seat sa van para may upuan pa rin yung mga kids sa biyahe papuntang campsite. Magiging limited yung space natin sa loob dahil kakain pa ng space itong mga upuan, pero ganun talaga. Mas importante ang safety kaysa sa mailalagay natin sa camper van. Bali ang gagawin ko dito ay ililipat ko lang yung seatbelt sa mismong upuan. Yung original kasi na mounting point ng seatbelt ng upuan ay nasa mismong body ng van. So naiiwan dun yung seatbelt. Hindi na natin makakabit dun yung mga seatbelt kasi may mga ilalagay nga tayo sa wall ng van. So hindi na pwede ikabit dun yung seatbelt. So kailangan natin siyang ilipat sa mismong upuan para meron pa rin tayong working na seatbelt para sa uupo. Ayan, nilalagyan ko lang ng mounting point sa likod para dun na imamount yung seatbelt sa likod ng upuan. Ayan na, nakabit na yung seatbelt. Kailangan ko na lang i-figure out kung paano siya lalabas dito sa taas. Ayan, bubutas na lang tayo dito sa taas para dito lalabas yung seatbelt. Tatahiin ko na lang siguro to in the future para magmukhang maayos din. At ayan, nagawa na natin. Kahit yung sa kabilang upuan, natapos ko na rin. May guide yan sa loob. So matibay yan, hindi naman mag-move yung seatbelt. Ayan. So ginabi na tayo. Ang ginawa ko kanina ay nagtanggal ng upuan at ng floor matting. Kasi ang next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng soundproofing material sa harap ng van para mas tumahimik yung loob ng sasakyan. Lilinisin din natin yung floor matting natin kasi super dumi na. Nalagyan kasi ng engine oil ng mga mekaniko nung pinaayos natin yung van. At ito yung mga ilalagay natin ng mga pang soundproof. Ayan. Ididikit lang naman natin yan sa flooring natin. Binubutasan ko lang yung mga part na to para mailabas natin yung mounting points para sa upuan. So, ganyan din ang gagawin natin sa kabilang side. And then after ay nilinis ko na rin yung floor mat natin, kinabi na ako. So next day ay itinuloy ko ulit yung sa floor natin at nilagyan ko ng pang-reflect ng heat. At yung mga gaps ay tinapalan natin ng aluminum na tape. So habang hinihintay natin matuyo yung floor matting natin at habang open pa yung doghouse nung ating van, ay papalitan na rin natin yung fuel filter ng van. Kailangan lang din natin tanggalin to dun sa lumang filter kasi ililipat natin yan dun sa bago nating filter. And then pwede na natin siyang ikabit. After natin makabit ay ipapump lang natin to manually hanggang tumigas. And then check natin if may nag-leak na fuel. So far, wala naman. So okay. Check din pala natin if may dumi sa loob na luma nating fuel filter. Mukha malinis naman. May mga konting dumi pero hindi naman malala. Now, tuyo na yung matting natin. So ibalik na natin sa loob ng van. Pwede na rin natin ibalik yung mga front seats at yung engine cover. Next naman na ginawa ko ay nirepurpose ko yung steering buttons natin. Hindi na rin kasi yung functional. So para magamit natin yung buttons para sa Android head unit natin. Bali, hinanap ko lang yung wiring ng mga buttons dito. Nag-tap tayo, papunta siya sa key 1 ng head unit natin. And then,
kinalibrate lang natin para ma-assign natin yung mga buttons sa mga shortcut keys. Sa ngayon, 2 buttons pa lang yung gumagana kasi I think kailangan pa natin i-modify yung resistors na ito sa loob para mapagana natin lahat ng buttons. Medyo complicated na modification na to at mas maganda kung may separate na video para ma-explain natin kung paano ba yun nag-work. Medyo out of topic nga lang siya sa channel natin. Anyways, tuloy na tayo sa van build natin. Ang next na gagawin natin ay ang ceiling natin. Ilang buwan nang ganito yung ceiling natin at I think time na para ayusin natin siya. Ang gagamitin natin para sa ceiling natin ay itong mga PVC panels. Ayan, ginabit ko siya sa ceiling natin gamit ang rivets. Yan, sa mga support ng roof natin yan. Since nagkakabit na rin tayo ng ceiling ay isasabay na rin natin yung mga LED lights natin sa ceiling. Ito ang gagamitin ko, mga slim type na 12 volts LED lights to na nabili natin sa Lazada. Test natin kung nag-work siya. Buksan lang natin para makita natin kung ano yung polarity ng wire. So, yung mga may gray na lines ang negative. Hindi na rin natin kailangan tong connector niya. So, tatanggalin na rin natin para matest natin sa battery. Ayan, so gumagana naman siya. Next ay mag-cut pa tayo ng mga PVC panels natin para sa ceiling. And then i-slide lang siya sa previous na panel para maikabit siya. And then tignan natin kung saan ba natin dapat ilalagay yung mga LED lights natin. Markahan lang natin yung mga bubutasan natin. And then make sure na nasa gitna yung butas. Check natin kung anong size. Ito yata. Check natin kung kasya ba. Oops, mukhang malaki. Oh well, gawa na lang ulit tayo ng bago. Tingnan natin kung anong size ba. Ayan, mukhang eto dapat yung ginamit natin. Ayan, saktong-sakto na. Before pala natin i-install yung ilaw, ay naisip ko na maganda kung may touch na switch dun sa part na may mga upuan para madali lang i-turn on and off yung mga ilaw na yun. Ito yung nakita ko na module sa Lazada. Ikakabit lang natin to sa LED lights natin. Then test natin if gumagana. Dito natin ilalagay yung module. I-router lang natin yan para mailapat natin siya ng flat sa outer layer ng PVC panel natin. Bago pala natin i-install ay naisip ko na kailangan natin lagyan ng parang bypass na switch para meron tayong separate na switch in case tumigil na mag-work yung module or gusto mo lang i-turn on yung lahat ng lights sa loob ng van. Basically, ang ginawa lang natin ay nagkabit tayo ng parang third wire papunta sa negative ng LED light. At yun yung i-connect mo sa battery. Gagawan ko na lang ng mas detailed na video yung tungkol dito sa touch activated na light natin in case interesado kayo. At ayan, naidikit na natin. At ito na yung mga ilaw natin. Bali maglalagay tayo ng 3 LED lights sa magkabilang side ng van. Tapos para ma-fix nga ay i-drill lang natin yung PVC papunta dun sa support beam ng ceiling. At pag may butas na ay i-rivet lang natin siya. Ayan, okay na. So gagawin ko lang yan sa buong ceiling natin. At inaabot na tayo ng gabi. Pero more than 50% na yung nagawa natin. Makikita nyo rin na maliwanag naman kahit gabi na yung lights natin. 3 lang yan. Kakabit na rin natin itong cover ng aircon natin. Ayan, konti na lang. Mas nagiging maayos na itsura nung loob ng van natin. Pero bago pala natin ituloy na ilagay yung last na panels ay maglalagay muna tayo ng additional na entry point ng wires natin sa bubong. Gaya nito. Pero sa kabilang side natin ilalagay habang hindi pa natin natatakpan yung ceiling natin. Ang gagamitin natin ay ganito. Pinturahan lang natin para hindi naman masyadong mag-stand out. Yung ginamit natin last time ay 2 wire lang yung pwedeng padaanin. Ayan. Yung gagamitin natin ngayon, mas madami na. Pwede pa tayo magbutas sa kabilang side para mas madaming wires ang pwedeng ikabit. Butasan lang natin sa ilalim para dun dadaan yung wires natin. And then kabit na natin siya sa bubong ng van. Ayan. Butas lang tayo para sa daanan ng wire. Drinil ko rin and tinap ko yung 4 na corners na pagkakabitan ng screw para hindi siya matanggal basta-basta. Let's see kung sakto ba yung butas. Ayan, okay na. Pinturahan na lang natin yung mga butas para hindi kalawangin. At ginabi na ulit tayo
kasi hinihintay ko matuyo yung paint bago natin ilagay ito. Nilagyan ko na rin yan ng sealant sa ilalim at sa palibot para sure na waterproof. And then hinayaan ko matuyo yung sealant overnight at itutuloy na natin ngayon yung wirings. May mga dumating din na mga packages natin na gagamitin natin for camping at dito sa camper van natin. I-unbox muna natin na mabilis para makita nyo kung ano ba yung mga pinagbibili ko. Una, meron tayong LED lights para sa exterior ng van natin. Siyempre, maganda pag may ilaw sa labas ng van pag gabi na, pag nagka-camping ka na. Mukhang aluminum naman yung case niya. Yung iba kasi plastic lang ang case. Mas maganda aluminum para hindi basta-basta mag-overheat. Try natin siyang pailawin. Gumagana naman siya. Pwede na yung quality niya for its price kasi super mura naman nito. Next ay Pony Energy. So yan yung i-review natin na battery. Sumunod naman ay pinadalhan ulit tayo ng power banks ni Thunderblock para mapag-giveaway din natin yan. So stay tuned kayo sa review natin nito. Baka mabigyan kayo ng power bank. Susunod, mga switches. Pwede natin gamitin to sa mga ilaw natin sa loob ng van. Next ay ang ating, I think ito yung portable na table. Ipapakita ko sa inyo ito mamaya kung ano itsura niya. Next naman ay foldable storage box. Try natin buuin. At ayan siya. Honestly, feeling cheap and flimsy. Pero ganun talaga. Kasi mura lang din naman to. Pero I think ay magagamit naman natin siya. Next naman ay itong aluminum picnic table. I think isa ito sa the best na nabili natin. Kasi portable at madali lang siyang i-unpack. Ganito lang siya kadali buuin. Pwede mo gawin in under a minute. At ayan o, may instant table and chair ka na for 4 person. Mukha namang kaya niya yung weight ko. Medyo may feeling pagka flimsy pero pwede na. Next ay syempre kailangan natin ng mga camping chairs. Ito ay yung na-adjust yung back niya para pwede humiga ng konti. Ganito. Mukhang okay naman. Medyo comfy naman pero pag nakahiga ng konti ay kailangan mo lang mag-ingat. Mura lang to at mafe-feel mo nga na mura lang siya pero pwede na compared sa mga tig 3,000 at 5,000 na camping chairs. Ito parang nasa 300 pesos lang yata to. So pwede na. At ito ang pinakahuli. Ito ay ang ating 3 meters by 3 meters na side awning. Ito siya. Sana lang ay dinagdagan nila yung protection ng packaging niya sa magkabilang dulo kasi sa corners talaga yung tinatamaan eh. Tingnan nyo. May gas-gas na. Sana hindi masira agad. Kahit sa kabilang dulo, ayun, may maliit lang na tama. Pero okay lang. May kasama na siya mga mounting brackets at mga screws. Yung screw niya ay ipapasok mo dito. Ayan, para ma-mount mo siya. At ito nga pala yung foldable na table. Pag na-setup mo na yung pinaka-frame niya, ilalatag lang to. Kailangan lang i-align yung mga ganito niya na nag-snap sa tube. Ayan ang itsura niya. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko mas sulit yung aluminum na table and chair versus dito sa foldable lang na table. Halos magkasing laki lang kasi sila eh, pero parang mas okay talaga yung aluminum na table and chair. Ayan, nawili tayo sa pag-unbox. Ituloy na natin yung wiring natin sa bubong natin. Itong mga automotive wiring yung gagamitin natin para sa external na ilaw sa side ng van natin at sa likod din. So maglalagay tayo ng mga ilaw. Ayos na yung mga wirings natin. Ilulusot na lang natin sila sa bubong. Ikabit lang natin yung mga cable glands para hindi pasukan ng tubig. And then dito susuot yung mga wires natin. Ayan, ginabi na tayo. At ang mga kinabit natin ay meron tayong UTP cable para sa Starlink, nakaabang na. Ito para sa LED lights, ito para sa mga LED lights din at kung ano pa yung mga gusto natin gawin. At naglagay din tayo ng PV cables para may nakaabang din na in case gusto natin magdagdag pa ng mga solar panels. At pwede na natin takpan. Next day na ulit at aayusin naman natin ngayon yung mga nakasabit na wires galing sa bubong.
Ang dami na ng wires natin. I-insulate ko lang itong mga to at ayusin lang muna natin. Ilalagay natin dito. At after natin maayos yung wires ay ikinabit ko na rin yung natitira bang PVC panels natin. At ito na siya. Ayan yung mga wires natin. Ang dami na. Mas naging maayos na yung itsura ng van natin nung nalagyan natin na ceiling. Ito nga pala yung tatlong LED lights natin sa magkabilang sides. Tatlo. Tapos ito pala yung may touch module. Hindi pa gumagana kasi hindi pa connected sa battery. Ito yung wires ng LED lights natin. Ikakabit lang natin sa battery natin to para matest natin kung nag-work ba. Ayan, working naman. Try din natin sa kabilang side. Okay, parehong gumagana na. At diba naglagay din tayo ng bypass na wire. Ito yung wire na yun. Ikakabit mo lang yan sa negative terminal ng battery. So, gumagana naman. Ayan, natapos na natin yung ceiling, lighting, at mga wires na abang sa bubong natin. Sa susunod na video ay ikakabit naman natin yung ating side awning at try na natin ayusin yung walls at windows natin para mas maging maayos na sa loob. So ayan, see you again next week para sa update ng van natin. Bye!